So guys, magandang araw. Bago ako bumiyahe, gusto ko lang ibahagi sa inyo dahil marami yung nagme-message sa akin kung paano daw ayusin yung kanilang mga account. Ang nangyari kasi guys is na-restrict yung account nila at ang malala pa dyan, may iba nag-message sa akin na totally banned yung account nila. Saklap. At ang masaklap pa nito walang warning na binibigay sa SFD. Automatic to guys kapag may na-detect sa SFD na hindi kanais-nais na ginagawa ng rider dun sa apps, automatic guys, marirestrict yung account mo. So yun guys marirestrict yung account mo. Walang warning, walang ibibigay sa'yo na warning. Siguro sabi ni SFD, alam mo na kung anong ginawa mong mali. So, ayun. Automatic yun guys. Walang warning. Marirestrict ang account mo. At ang masaklap nito, napakahirap niyang ayusin para mabalik yung account mo. Hindi agad-agad siya naayos at totally wala talaga. Hindi na maayos. Hindi ko alam kung bakit, pero nung tinanong ko sila at ang sabi nila, yung sa mga na-restrict ang account, ang sabi nila ay dahil daw sa documents. Hindi daw sila nakapag-submit ng other documents. Guys, ito ako, mga first batch kami na nakapasok sa SFD. Until now, is active pa rin kami at hindi kami nakapag-submit ng other documents. So, papaliwanag ko sa inyo kung bakit kami active pa rin kahit hindi kami nakapag-submit ng other documents. Ito lang yung guys dahil wala kaming nalabag na mga violations doon sa SFD account namin. So yung mga na-restrict ang account, malaki ang possibility na may ginawa sila kung bakit na-restrict yung account nila. At ang mas worst pa dyan guys, may mga na-ban na account. Saklap nito guys, na-ban yung account. So tinanong ko sila kung bakit na-ban yung account nila. Ito ang pinakamalala. Ang sinabi nila ay gumamit sila ng fake GPS. Nako, hindi ko alam to guys kung anong klaseng fake GPS ang sinasabi nilang ginamit. Kaya na-ban sila. Siguro na-detect ito ni SFD guys So alam mo naman si SFD ay nakakunik kay Shopee at si Shopee ay napaka-high-tech nung apps na yan. Kaya hindi mo sila madadaya. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nila gumamit ng tinatawag na fake GPS na yan na sinasabi. May nakausap ako so somewhere in the sa Taguig nung nag-deliver ako doon, may isang rider doon na SFD rider din. Nagkakwentuhan kami at yun nga nabanggit niya sa akin na gumamit daw siya ng fake GPS. Nasa Taguig kami, tapos parang gumamit siya ng fake GPS, isinet niya sa Manila. So sabi ko, ba't mo gagamitin pa yun? Ay nasa Taguig ka. Tapos ang booking mo, papasok, Metro Manila. So, hassle yun kung pupuntahan mo pa doon, napakalayo. Ay, ang sabi niya, basta magkaroon lang daw siya ng booking. Naku, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit naisip niya ang ganun, So, ano yun? Parang gusto lang niya magkakakuha ng booking. Napakalayo nun, Manila, BGC. So yun guys, ang mga dahilan kung bakit nare-restrict yung account at yun nga, sabi ko sa iyo na na-share ko na-ban yung account dahil gumamit ng fake GPS. So guys, ito yung mga tips ko sa inyo para hindi ma-restrict yung account at para maging manatili kayo sa SFD kahit wala kayong sinasubmit na other documents. Okay lang yan guys dahil yun I think parang yun yung binigay na rin ni SFD na reward dahil maayos kang magtrabaho, mag-deliver. Pagkapasok ng booking guys at pag na-accept nyo na yun, pupuntahan nyo na sa pick up location and then pagkatapos nun, picturean nyo ng maayos at malinaw yung parcel na ipapadala and then kapag nasa drop-off location naman kayo, picturean nyo ulit ng malinaw. So yun lang guys ang mga kailangan, malinaw yung picture dun sa mga parcel na ipapadala. Ganun din sa pag return to seller guys may mga instances na nangyayari na wala yung customer or hindi makontak or iba yung address. Ang gagawin nyo guys is kapag na-return to seller nyo siya,
pipicturean nyo rin siya ng malinaw. So, ganun yun guys, para hindi magkaroon ng problema yung inyong account. At yun nga, sabi ko sa inyo, wag na wag kayong gumamit ng tinatawag na fake GPS kasi madidetect at madetect yan ni SFD at malaki yung possibility na maban kayo. Sayang naman kung maban pa yung account nyo dahil minsan lang ito guys, makapasok kayo doon at hindi na talaga siya maibabalik kung mababan kayo doon. Sayang guys, sayang. Dahil maganda na yung kitaan sa SFD, ano. So, sayang kung maban kayo. Ayun lang, ingat kayo guys. At sobrang init ng panahon ngayon. So, laging magdala ng tubig. Sobrang init. Siya nga pala, kung nakatulong sa inyo ang video ginagawa ko, huwag niyo naman kalimutan kalabitin yung like at ang subscribe button. Salamat sa inyo guys. Ingat kayo. God bless.